Maulan na. So alis muna tayo kasi may kukunin akong AirPods. Kasi nagka-problema na yung headset ko, ayaw nang gumana, hindi marinig yung kausap. Then dadaan din muna ako sa CIBC kasi yung credit card ko ayaw gumana. Lahat ng bilhan ko na store nadi-decline. And then yun nga, nung tinawag ko siya sa CIBC, may gumagamit daw. Hindi ko kasi chinecheck ko naman yung pinakang sa apps. Naman kasi nakalagay naman sa kanya, wala namang nagpo-purchase ng item. But nung sinabi sa akin ng nung CIBC, nung tumawag nga ako, ang hirap na makakonect sa kanila. Inaabot ako ng 30 to 45 minutes bago makakonect. So sabi nga nila may gusto daw mag-try naggamitin yung card ko. So yun nga, nireport ko na, and then mga 2 weeks bago dumating yung bagong credit card. So pupunta ako ngayon sa CIBC para i-activate yung card kasi yun yung naka-instruction doon sa application eh. So yun nga, isang makakaiingatan ninyo pagdating nyo dito, huwag kayong pindot ng pindot kagaya ko. Mahilig kasi ako maningin ng mga sa buy and sell. May mga na-click ako na nangyari, hindi ko alam, nakukuha yung number natin, yung mga details natin. So may mga nagsasend sa akin dito. Kung inaakala ninyo na dito ay medyo safe kasi Canada, hindi po. Actually dito ko na-encounter yung sobrang dami ng scammer at saka mga teka, i-start ko nga pala muna yung sasakyan natin kasi painitin ko. Dito ko na-encounter yung sobrang dami ng scammer at mga nagme-message ng kung ano-ano. Nare-receive kong mga messages sobrang dami na may mga free, may mga promo, kung ano-ano na yung ino-offer. So ingat po sa pag-click kasi baka matulad kayo sa akin na yun nga mahack pa yung credit card ko. Buti na lang wala namang nakuhang pera or wala namang nagamit or nagastos. So yun nga, pinalitan ng bagong credit card. Well, by the way, kagigising ko lang, and then may ka-meet up kasi ako. Ito, nag-message na yata. Ayan, nag-message na nga. So magmi-meet kami sa Costco. May nag-comment po kasi, ito yung tanong niya: Idol, dito na lang ako magtatanong sa vlog mo kasi ito yung collab namin ni Kainags. Pag natapos ba ang kontrata ng isang empleyado dyan sa Canada for 2 years, o yan, napauwi ng Pilipinas, may pag-asa bang makabalik dyan at magtrabaho at maka-PR? So sa pagkakaunawa ko po, yung tinatanong niya, kung natapos yung kontrata mo, ano po ba, hindi ka na-renew at umuwi ka ng Pilipinas? Yes po. Kung natapos po yung isang kontrata mo dito for 2 years, kasi kalimitan yung isang working permit or yung isang temporary foreign contract workers na dumarating dito, kalimitan po yan ay 2 years ang kontrata. So kung 2 years po yung kontrata niya at halimbawa po hindi siya ni-renew ng employer, pwede po siyang makabalik naman, wala pong problema, as long as wala kang criminal case or wala kang record dito na nagkaroon ka ng problema sa police or kung ano man pong mga violations na ginawa mo dito. Wala pong problema, makakabalik ka naman po para ikaw ay makapagtrabaho ulit. May mga kasama at kakilala na po ako dito na nagtrabaho na sila before dito sa Canada, dito din sa British Columbia, and then nakabalik naman sila, nagpahinga sila ng 1 year, 2 years, nakabalik, and then yun nga, kinontak nila yung employer nila dati, pinabalik naman sila kasi yun nga, inissuean sila ng bagong LMIA, then nakakuha sila ng panibagong working permit. Yun nga lang po, ito yung may advice ko sa inyo, kaya nga madalas, di po ba, lagi kong paulit-ulit na lang ako sinasabi ko sa inyo, mag-ipon kayo. Kasi may laban-laban po tayo kapag may ipon po tayo. Gaya nga po nung madalas na nasasabi nung iba na nababasa ko sa mga comments natin at saka yung mga nagme-message sa akin, na madalas nila sinasabi na ang hirap po pala ng hindi pa permanent resident. Kasi kapag natapos yung 2 years working permit mo at hindi ka na ini-renew, possible umuwi ka ng Pilipinas. So sabi nga po nung iba, may mga nagme-message at nagko-comment na na ang hirap pala ng hindi pa PR, kumbaga walang kasiguraduhan
parang ika nga wala ka pang tibay. Kasi po kapag ikaw po ay PR na, nire-renew po yan renewable po yung PR. Ang pagkakalam ko po, correct me if I'm wrong, 5 years, every 5 years nire-renew po yung permanent residency dito. So ano ba yung mga advantage ng permanent resident? Unang-una, pwede mong madala yung family mo. Pangalawa, open working permit ka na, pwede ka nang magtrabaho kahit saan. So kung may trabaho ka, for example, halimbawa po ako po na PR, nagtatrabaho ako dito sa dairy farm. At the same time, yung mga free time ko or the day off ko, pwede po ako magtrabaho sa iba na they will accept me. Even ako po ay, even ako po ay kahit na anong pasukin kong trabaho, basta i-accept nila ako. Kung magtrabaho ako ng McDo 2 hours, magtrabaho ako ng KFC 2 hours. So nasa sa akin na po yung kasi open working permit po ako. So malaking bagay po talaga na makuha nyo yung pagiging permanent resident dito sa Canada. Yun nga lang talaga, habang ikaw ay temporary foreign workers dito, for example, ikaw ay 2 years contract or 2 years yung working permit mo, tama po ano? Ngayon na dito ka na, ang pinakamaganda po talaga mag-ipon. Dahil kung darating po kayo dito, dahil na-excite kayo, nasa Canada na kayo, talagang nakita nyo yung mga kasama ninyo, mga nauna sa inyo ay may mga sasakyan na, and then sasabay po kayo, and then yung iba pagdating po dito, kagaya ng ibang mga experience ng kasama ko, dahil nasa big sila, ang cellphone nila is Samsung, mga Android, and then dahil pagdating dito may mga nag-refer na kumuha na kagad kayo ng iPhone, kumuha na kayo ng pinaka latest phone, kaya naman sa sahod, and then nag-compute sila, hindi pa sila sumasahod, first month pa lang nila dito, hindi pa sila nakakasahod, kumuha na kagad ng iPhone, which is na-approve naman po talaga kasi once na i-present mo lang yung working permit mo, makakakuha na kagad ikaw ng iPhone, kasama na yung plan yung internet mo. So syempre bagong dating po tayo dito, kailangan na kagad natin ng internet. Alam naman po natin yan. Ngayon, dahil internet, isasabay na natin yung phone na which is pag kinumpute natin, kaya naman. Yun nga lang talaga, dahil hindi ka pa nga nakaka-experience sumahod ng unang sahod and then hindi mo pa nababudget yung mga susunod na buwan mo dito sa Canada, meron ka na pong 2 years kagad. 2 years kagad na kontrata na babayaran doon sa cellphone. Ngayon, hindi pa napapasama dyan yung iyong mga iba't ibang gastos, for example yung groceries mo and kung ano pa man, kung maluho ka ba, depende po yan sa inyo. Ngayon, kung kayo po ay gastos ng gastos at then mga ilang months ka pa lang dito, makikinig ka dun sa iba na uy, kumuha ka na kagad brand new na sasakyan. Ako po, ulitin ko, hindi po ako against sa kumukuha ng brand new na sasakyan. Makinig po kayo doon sa ibang mga naka-experience na. Ina-advise ko po kayo para po kayo ay hindi matulad doon sa iba kong kilala na nalubog sa utang, na hindi na nakabangon, na bad credit na yung iba ay naging dahilan na lang para parang masiraan ang loob na makuha yung permanent residency. Ngayon, kung kayo po'y mag-iipon, ano po yung advantage ng pag-iipon? Yung unang 2 years nyo po, yung unang 1 year nyo po mag-ipon po kayo. Kasi kung halimbawa po dumating na yung point na talagang matatapos na yung working permit nyo, 6 months before po matapos yung working permit nyo, tanungin nyo po yung employer. Kasi sinasabi naman po nila yan, boss, i-renew nyo pa po ba ako? Kasi yung 6 months pong yun, ano po yung preparation na po yung para makapag-apply po ng panibagong working permit ninyo, ipapasa na po uli yan sa consultant nung employer ninyo. For example, yung employer namin may consultant pong nag-aasikaso dito. So tinatanong po namin yan, boss, magre-renew na po ako, 6 months na lang po. So malalaman nyo na po kagad doon kung kayo ay mai-renew or hindi. Ngayon, kung kayo po ay temporary foreign workers at sa tingin nyo hindi na kayo i-renew at kayo ay may ipon, malaki po yung kahit na papano laban-laban ninyo. For example, ako po halimbawa po, ito po ay bigyan ko lang kayo ng example. Halimbawa 6 months na lang, nagsabi ako doon sa boss namin, hindi na ako i-renew. Ngayon may pera ako. Magkano savings ko? Let's say I have 10,000 Canadian dollar. And then I have my car. So kung halimbawa hindi na ako i-renew, meron po tayong kahit papano option na maghanap ako ng panibagong working permit sa ibang employer. Mag-iikot po tayo, maghahanap po tayo using my car and using my savings. Alam ko po sasabihin ninyo, boss, hindi naman po ganun kadali. Lalo pa doon sa mga nakaranas na pumupunta dito sa akin, nag-iikot, nagpapasa, naghahanap ng LMIA, bagong working permit. Totoo po, hindi po ganun kadali. At isa pong napakalaking pagsubok ang paghahanap dito ng working permit ng LMIA sa iba't ibang employer, sa iba't ibang farm at sa iba't ibang company na pinupuntahan ninyo. Hindi po ganun kadali. May napanood nga po ako dito na couple na vlogger dito sa Alberta, si Alwin and Emma,
na may vlog sila regarding dun sa Lamia LMIA for sale. Actually, even ako po, na-experience ko po yan nung unang taon ko po dito sa Canada, na naghahanap po ako ng LMIA, and then may mga nag-o-offer ng, alam nyo na po yun, yung parang mga ito, boss, meron ako dito 6,000, boss, meron ako ditong alam sa consultant ko 7,000, boss, gusto mo dito sa food counter attendant 7,000, 8,000. Marami pong ganyan dito. Talagang ika nga sinasamantala nila yung mga taong kailangan ng working permit ang LMIA para hindi na kayo lumabas ng Pilipinas, hindi na kayo mag-exit ng Canada. So syempre mag-i-stay na lang kayo dito sa Canada para magpatuloy yung status nyo at magkaroon pa rin kayo ng trabaho. Alam ko po, iisipin ninyo at isasagot ninyo, boss, ang mahal niyan. Boss, ba't kayo magpapadala sa ganyan? Eh, yun na nga po eh. Yun po ay pinakang worst case scenario lang. Kung talagang ika nga eh, ayaw mo lumabas. Kung ayaw mong gumastos ng ganong kalaking halaga, edi keep your savings and then umuwi ka na ng Pilipinas at ipang-business mo na lang yung savings mo. So, you have a two option. Sa unang kontrata mo po, unang 2 years mo na working permit, mag-ipon. So, kung hindi ka pa ma-PR, at least, at hindi ka in-renew ng employer mo, kasi may mga employer naman po na sigurado every 2 years nire-renew hanggang di pa nakukuha yung permanent residency. Ngayon kung tagilid pa yung employer mo na hindi ka i-renew, at least may laban ka po para kahit paano makapaghanap ka ng sarili mong work ng ibang employer, working permit, and then kung may pera ka, worst case scenario, eh di grab mo na kahit mahal kung talagang gusto mo mag-stay dito sa Canada. So puntahan ko lang yung kausap ko kasi nag-message, nasa Costco na raw siya, kaya kinat ko muna and then itutuloy ko maya maya lang guys. Puntahan ko lang yung kamit ko. So ang layo pa nung pinarkingan ko dun sa pinestuhan niya. Maglalakad pa ako. Doon pa kasi siya nagpark sa dulo eh, kasi ito yung Costco. And then doon siya nagpark daw sa may KMS sa dulo. So takbo na lang tayo. Naumbon eh. So dito sa Costco nga pala, dito sa amin malapit, merong ito, medyo mahal nga lang dito eh, pero mga branded sa Marks. So nahanap ko lang yung kamit up ko. Hindi ko alam kung sino ba yun. Ito ata. Can I check it? Is it okay? Yeah. So hindi na rin ako nagtagal pagka-check ko nung serial niya, at saka it looks like authentic naman talaga. Kasi marami nga ditong yung mga yung mga promo after nung plan nila, may mga ini-issue'ng ganito. So yung iba binebenta kasi meron pa sila. Kaya ang nangyayari, yun ang inabangan ko. Well anyway, continue natin yung pinag-usapan natin kanina. Maulan na dito, kaya dito na lang siguro kaysa pagbalik ko pa ng farm, dito na lang sa Costco sa parking. Hinabol ko lang talaga tong AirPods Pro na to kasi nga sira yung AirPods ko. Actually ayokong gumastos, ayokong bumili. Kasi nagluloko na tong Galaxy Buds ko, kaya parang minsan di ako makinig ng kausap ko. So yun nga, anyway, ganun po kaimportante ang ipon. Gaya nga ng sabi ko sa inyo, even kayo ay temporary foreign workers, don't compare yourself dun sa mga tao na PR na po dito. Marami na po yung mga pinagdaanan dito at hindi nyo po alam yung mga pinagdaanan nilang hirap din. Kasi mayroon po kasing dumadating dito na parang naiisip natin kung ano yung meron sila ay makukuha din natin kagad, dahil hindi nyo po alam yung mga pinagdaanan nilang hirap bago nila nakuha yung. Kung yung iba PR na, nakikita nyo may sasakyan na sila, yung iba PR na may bahay na sila. May mga pinagdaanan din po yung hirap, hindi lang po natin alam. So kailangan pairalin po natin as yung delayed gratification. Lagi kong sinasabi sa inyo, wag po tayong magmadali. Darating po yan sa tamang araw, sa tamang oras, sa tamang panahon. I'm just sharing my experience para hindi po kayo matulad doon sa mga kilala ko, kasama ko, at even sa mga pinagdaanan ko na sana hindi nyo po pagdaanan. Na yung iba dahil nga may mga maling advice doon sa ibang kasama nila na kuha ka niyan. Parang nangyari na lubog, kaya ayoko pong matutulad kayo dyan. Kagaya nga na lang po, kung may mga obligations na po kayo na dapat bayaran,
So gaya nga po ni Kainags, di po ba? Ilang years na po siya dito, citizen na po siya. Ang advice po niya sa atin, ako po nakikinig po, naniniwala po kasi ako eh. Ako po ay willing na makinig doon sa mga taong mas ahead sa akin, mas matagal sa akin. Ako po ay I'm a good listener kasi hindi po ako makakapagsalita sa inyo kung hindi po ako marunong makinig sa ibang tao na nag-a-advise din po sa akin. Which is yun naman po yung sinishare ko sa inyo. Kasi ayoko pong danasin nyo yung dinanas ko at dinanas ng iba kong kasama. So tulad nga po ng madalas nilang sinasabi, pag maaga kayong kumuha ng mga bayarin, ng mga bills, ng mga obligations nyo kailangan bayaran, sasakyan, cellphone na kung may cellphone pa, pwede pa yan, gamitin po muna. And then kung may ipon na po kayo, kahit pa paano may lakas kayo ng loob, hindi nyo sasabihin na ano ba yan, hindi pa ako PR, baka hindi ako mai-renew. So kahit pa paano may lakas po kayo ng loob, marami pong magagawa ang pera nyo dito. Kailangan po natin habang hindi pa tayo PR, ay kailangan po ay tayo ay may hawak na pera. Kasi lahat po, bawat galaw nyo po dito, pera. Mag-aasikaso ka ng konsultan, ng bagong LMI, ng bagong working permit, pera po na kailangan diyan. Ngayon, kung marami ka na kagad obligasyon na babayaran, wala kang ipon, at nangamba ka tumagilid ka, hindi ka in-renew, patay yung sasakyan mo, hindi mo mababayaran yan. Patay din yung working permit mo, baka mahirapan kang makahanap ng panibagong malilipatan. So hanggang dito na lang po muna kasi may pasok pa ako ngayon, habulin ko. And then i-check ko din to sa bahay, itong headset na nabili ko, yung AirPods nga. And then hope na nasagot ko tong tanong mo, si Eduardo JRC Peria, na yun nga, kung halimbawa daw hindi na in-renew yung working permit, ay may chance daw ba na makabalik pa ng Canada. So ang tanong ko po sa inyo, bakit nyo gugustuhin nasa loob na kayo ng Canada, uuwi pa kayo ng Pilipinas? So ito na yung chance nyo, ito na yung pagkakataon ninyo, kaya wag nyo pong sasayangin. Nadito na po lahat yung opportunity para kumita. Nadito na yung opportunity, yung chance nyo na makaipon. Kaya hanggat maaari, mag-ipon po muna. Wag po muna tayong magpapadala doon sa mga nakikita natin sa ibang tao na meron sila, gusto nyo magkaroon din kagad po kayo. So na may natutunan kayo sa ating today's episode, kahit medyo simple lang yung vlog natin. Nakaupo lang ako dito, nagda-drive, and then wala tayong masyadong b-roll like drones kasi nga po maulan na. So hope na sa mga susunod na araw, abangan nyo kasi may mga pinag-iisipan akong i-content na kahit paano makakatulong po sa inyo na maiwasan nyo yung mga scammer, kasi ang dami na naman na scam yun sa Hong Kong. Kung napanood yung kay Idol Rapi, kaya yun, gagawa natin ng content sa mga susunod. So don't forget to subscribe, like, and share this video para makaarating po doon sa mga kababayan natin na nangangarap makarating dito sa Canada. So see you guys sa next vlog. I love you all. Bye bye. Yeah.